bago ka tumuntong ng 30 o 40, dapat hindi mo na ginagawa ang mga bagay na babanggitin ko sa video na ito. Lalo na kung lalaki ka, dapat alam mo na ang mga ito ngayon pa lang. Dahil kung paulit-ulit mong gagawin ang isang mali, isa ka ng certified na tanga niyan. Tumatanda ka, dapat tumatalino ka rin. Dahil maraming lalaki ang tumandang paurong, parang mga batang iyakin, nakakasuka silang pagmasdan. Iwasan mong matulad sa kanila. Dahil kung hindi mo pa rin alam ang ginagawa mo sa buhay mo, baka ikaw na talaga ang problema. Paalala lang, kung bago ka sa channel na ito, asahan mong brutal at masasakit na katotohanan lang ang maririnig mo rito. Narito ang 7 wake-up call na dapat mong tanggapin bago pa tuluyang maubos ang oras mo. Just don't forget to like and subscribe kung may makuha kang value sa video na ito. Let's begin. Number 1. Failing for red flags. Kung isa kang lalaki tapos patuloy ka pa ring nagpapatarantado sa babaeng punong-puno ng red flags, isa kang disappointment. Ganyan ka na lang, patuloy ka na lang magpapauto dahil hot at maganda yung babae. Kahit na walking red flag yung babae, mananatili ka pa rin kasi masarap at maganda. Isa kang simp. Nasaan ang self-respect mo? Nasaan ang pagkalalaki mo? Puro kasi libog ang inuuna mo sa katawan. Kaya kahit ang tanda mo na, utu-utu ka pa rin sa mga babae. Isa ka talagang disappointment na wala ng pag-asang gumaling. Tatapa ka ng 30 at 40, tapos ganyan ka pa rin. Patuloy na nagpapauto sa mga red flags ng babae. Daig ka pa ng aso. Yung aso na tuturuan, ikaw hindi marunong matuto. Tandaan mo ito. If her body makes you forget your standards, you don't deserve leadership. Matindi ang tama niyan, lalo na kung maiintindihan mo lang. Number 2. Trying to impress everyone. Kung pagtapak mo ng 30 o 40, tapos people pleaser ka pa rin, isa ka lang ulit malaking disappointment. Ang tanda mo na, hilig mo pa rin magyabang, hilig mo pa rin magpa-impress sa mga taong wala namang pakialam sa buhay mo. Ni hindi nga yan pupunta sa libing mo kapag namatay ka, tapos magpapa-impress ka sa kanila. Mag-isip-isip ka nga. Dapat pagtapak mo ng ganyang edad, ang focus mo na ay nasa legacy na, hindi na likes at attention ng tao. Para ka namang bata niyan. Alam mo yung batang ang dami-daming laruan, pero walang gustong makipaglaro. Ganon ka. Nakakaawa. Gustong-gustong magpa-impress. Uhaw na uhaw ka ba sa validations? Hindi ka ba nabigyan ng sapat na atensyon ng magulang mo noong bata ka pa? Kaya hinahanap mo ngayon yan sa iba't ibang tao. Kulang sa admiration at pagmamahal tong taong to. Iwasan mong matulad sa ganyan. Nakakaawa ang sasapitin mo. Number 3. Pleasing women. Ugali mo pa rin ba ito? Mang-please ng mga babaeng walang pakialam sa iyo at kayang-kaya kang palitan anumang oras. Nakikipag-trade ka pa rin ba ng regalo kapalit ang loyalty niya? Nakakaawa ka naman. Naghahabol ka pa rin ng mga good morning text niya o baka naman uhaw na uhaw ka pa rin sa validations niya. Magseryoso ka naman sa buhay mo kahit ngayon lang. Habol ka ng habol sa mga babaeng para sa lahat, tapos sa'yo walang pakialam. Hanggang kailan mo gagawin yan? Hanggat nabubuhay ka? Ang umay niyan. Akalain mo yun. Habang buhay kang simp, nakakaawa ka niyan. Ang babaeng totoong gusto ka, makikita at mararamdaman mo yan. Hindi mo kailangang magmakaawa, lumuhod at magpakamartir. Maraming bagay na mas mahahalaga kaysa dyan. Tama na ang kalokohan. Gumising ka na. Number 4.
hanging around losers. Pagtapak mo ng 30, dapat ang circle of friends mo ay mga savage at disiplinadong mga tao. Hindi yung puro pag-iinom at bisyo ang nasa isip. Dapat matagal mo nang iniwan ang mga ganyang tao. Mga alam mo namang walang mararating sa buhay, tapos sinamahan mo pa rin. Matindi ka. Hindi ka talaga nag-iisip ng tama. Anong ikakatuwiran mo sa akin? Na sila lang kasi ang tunay mong kaibigan na nariyan pa rin hanggang ngayon? Tanga. Hindi loyalty ang tawag dyan. Katamaran at katangahan ang tawag dyan. Pare-pareho kayong mga tamad umasenso, mga tamad umunlad. Isipin mo, 30 ka na, tapos nakikisama ka pa rin doon sa mga taong puro chismis, inom, lakwatsa, sugal, at pambababae. Anong maitatayo nyo niyan? Sindikato? Mag-isip-isip ka nga. Putulin mo na ang ugnayan mo sa mga walang kwentang yan. Mga pabigat lang yan sa pag-unlad mo. Cut the dead weight. Dahil ang pagkakaibigan, hindi yan charity. Real brotherhood is a strategic alliance for masculine evolution. Number 5. Clinging to past. Naunawaan kita. Oo, sabihin na nating naging mahirap ang nakaraan mo. Your parents failed you. Your ex broke you. Your friends betrayed you. Life hit you hard. Naging masalimuot ang nakaraan mo at nahihirapan kang magpatuloy. E ano ngayon? Pagpatak mo ba ng 30 at 40, gagawin mo pa ring excuse ang mga trauma mo? Idadahilan mo pa rin na kasi ganito, kasi ganyan. Tumigil ka nga. Hindi ka na bata. Tigilan mo na ang pag-iiyak dahil walang may pakialam sa mga pinagdaanan mo. Kahit ikwento mo pa yan sa TV, walang manonood dahil walang may paki. We all have problems. Tandaan mo yan. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Feeling mo siguro main character ka. Tigilan mo na ang pantasya mo. Kung hindi mo inaayos ang sarili mo ngayon, sinisira mo lang yan. You either building or destroying yourself every day. So choose wisely. Number 6. Zero income strategy. Pagpatak mo ng 30 at lalo na 40, tapos wala ka pa ring maayos na income strategy, deserve mong magutom. Masyado ba akong brutal dyan? E anong ginawa mo noong nasa 20s ka pa lang? Nagliwaliw ka, di ba? Inenjoy mo masyado ang buhay. Ngayon nga ka kasi wala kang naipundar. Nilustay mo lahat sa bisyo, pagpaparty, club hopping, pag-iinom, pambababae. Diyan mo inubos lahat. Ang sarap ba ng buhay? Ngayon lugmo ka naman. Hindi mo hinawakan ng maayos ang pera at resources mo. Kaya yung iba nasa retirement na, ikaw nagsisimula pa lang. Tingnan mong katangahan yan. Magseryoso ka naman sa buhay mo. Kung pagpatak mo ng 30 at 40, tapos ganyan ka pa rin, parang awa mo na. Wag kang mag-aasawa. Magdadagdag ka pa ng ibang tao para isama sa paghihirap mong bunga ng mga katangahan at bobong desisyon mo sa buhay. Number 7. Sleeping with multiple women. Ito ang pagkakamaling gustong-gusto ng mga lalaking nilamon na ng libog ang buong pagkatao. Kung bawat libog sa katawan ay katumbas ng isang bulate, baka inuud na yung mga yan. Huwag ka nang gumaya sa mga ganyang lalaki. Mga kupal at patapon ang buhay niyan. Yung nasa isip lang lagi ay kung paano makakatikim ng tahong. Huwag mo nang tularan yan. Mga patapon na ang buhay at kaluluwa niyan. Kasi hindi kayang kontrolin ang pagnanasa ng laman.
Mga alagad na ng demonyo yan. Wala nang pakialam halos ang demonyo dyan kasi kauri na nila yan. Huwag mo silang tutularan. Huwag mong ipamimigay ang katawan mo sa kung sino-sinong babae na lang. Huwag na huwag kang sisiping sa mga babaeng hindi kayang magtayo ng imperyo kasama ka. Yung babaeng tahong lang ang ambag, iwasan mo yan. Masisira ka lang dyan dahil kapag hindi mo kayang kontrolin niyang batuta mo, dadalhin ka niyan sa kapahamakan na pagsisisihan mo habang buhay. Kung nakinig ka lang sana sa sinabi ko, wala ka sanang sakit ng ulo ngayon o sakit ng pantog. Tandaan mo ito, kapag ikinama mo ang kasalanan, hinding-hindi ka magiging payapa. Huwag mo nang tularan yung mga lalaking nagpalamon na sa pagnanasa ng laman. Mga nabubulok na ang utak niyan, kaya hindi na nila alam yung tama at yung mali. Dahil nilamon na sila ng libog, ikaw may pag-asa ka pa. Find God, seek Him and His righteousness, and surrender your life to Jesus. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.